Hala, ang ganda ng pabahay ni PBBM, oh. Tingnan nyo. Nako, manggagalaiti na naman ang mga bidder na didilis niyan. At sa Nueva Ecija pa lang ito, ha? Mga dilis. Parang townhouse, di ba? Hindi parang haunted house. Another PBBM legacy. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa Yes, hello guys, ha. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang po ipaalam sa inyo na ang Metro Manila Subway ay isang legacy, isa pang legacy ng ating Pangulong BBM. So ito po ang kasalukuyang proyekto na isinasagawa ngayon. Puspusan po ang pagsasagawa ng Manila Subway para makadagdag po sa kaginhawaan ng pagbabiyahe dito sa Metro Manila. No? So ito po ang pinakabonggang proyekto ng ating Pangulo at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ito po ang kasama sa blueprint ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ayan, ngayon ay pinagpatuloy. Si PBBM lang po ang nagpatuloy nito. At makakasabay na rin po tayo, pagka nagawa ito, makakasabay na rin po tayo sa mga sasakyan or transportasyon sa ibang bansa na may ganito na rin po sila. Hindi na po tayo kawawang bansa at hindi na po tayo lugmok na bansa. Alright, so yan po ay pinapasalamatan natin. Walang ibang ating Pangulong, si PBBM. Mabuhay ka po, PBBM! Its parallel tunnel boring machine will also be operational, likewise heading to Anonas Station. The two previous tunnel boring machines have already excavated more than 1,000 meters at Camp Aguinaldo Station, heading to Ortigas Station. The fourth TBM for Camp Aguinaldo Station is already being assembled, while the whole Metro Manila subway project is now being tunneled by 8 machines through multiple segments to the north of its alignment, particularly in Valenzuela, Quezon City, and Pasig. Sa pagbubukas ng tulay, ang dating halos 2 oras na biyahe ay magiging 25 minuto na lamang. Malaking ginhawa ito sa commuter at malinaw na epekto ng maayos na pamumuno ni PBBM. Ang Bukana Bridge ay nagbibigay ng bagong daloy sa logistics at kalakalan sa Davao City. Ito ay patunay na ang infrastruktura sa ilalim ng bagong Pilipinas ay nakatuon sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Mabilis ang pagtatayo ng tulay dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya at epektibong koordinasyon. Ipinapakita nito na seryoso ang administrasyon ni PBBM sa mabilis at dekalidad na proyekto. Ang proyekto ay nagbibigay ng mas malaking access sa oportunidad at mas maginhawang pagbiyahe para sa libu-libong residente. Isinasaad nito ang direksyong tinatahak ng bagong Pilipinas tungo sa epesyenteng serbisyo. Sa personal na pagbisita ni PBBM, ipinakita niya ang kahalagahan ng infrastrukturang nagbibigay solusyon sa araw-araw na problema sa trapiko. Dagdag na patunay ito na inuuna ng pamahalaan ang ginhawa ng mamamayan. Ang Bukana Bridge ay magpapagaan ng daloy ngayong panahon ng Pasko kung kailan tradisyonal na mabigat ang trapiko. Resulta ito ng malinaw na plano ng bagong Pilipinas para sa mas mabilis na paggalaw. Ang modernong tulay na ito ay nagpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pinikling travel time. Isang malinaw na benepisyo na agad nararamdaman ng komunidad sa ilalim ng pamumuno ni PBBM.
Bilang isa sa mga major legacy projects, ang Bukana Bridge ay simbolo ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa Mindanao. Isa itong konkretong larawan ng bagong Pilipinas na kumikilos, hindi lang nangangako. Habang papalapit ang Disyembre 15 opening, ramdam na ng mga residente ang kaginhawaang paparating. Ito ang uri ng pagbabago na pinanghahawakan ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos para sa mas maunlad na bansa. Ipinakita ni Pangulong Marcos Jr. sa inspeksyon ng Bukana Bridge kung paano binabawasan ng bagong Pilipinas ang mahabang biyahe at mabigat na traffic. Isang konkretong hakbang ito para sa mas mabilis na galaw ng tao at negosyo. Yan, dito ay talagang ginagawa ng ating mga kabataan na practice ng kanilang mga sayaw. Ayan. Ang flawless ng ilog. So dito guys, hindi pa masyadong ayos. Ayan ang kanyang ano. Yan yung kanyang plano. Yan, dapat maging ganyan yan. So ito, ginagawa pa. Oo, yan. Hindi kaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, So ayan, nakarating tayo papunta ron yung phase 4. Phase iniisip mo pa din kapag alam ng iba. 4. Punta tayo doon sa phase 3, phase 2, ganun. Kailanman iniwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Ha? Kasama mo kami sa lungkot mo sa Nandyan mo, no? Mamaya. Ayan. So ito yung ano, yung tawag dito, venue. Kala ko si Admin Rich. Si Admin Rich nga! Hello! Si Prince AJ, oh, si Admin Rich, oh. Interview natin. Si AJ, wala pa, no. Uy, ang ganda mo ngayon, no. Parang, oo. Doon kami, eh. Ano oras yung event? 6 pa ka, diba? Yan guys, nakita nyo ha? Angas talaga ng ating Pangulo. Pero inyo, meron pang walang gutom kitchen. So, ibig sabihin, lahat ng mga nasa kalsada, di ba? Alam naman natin noon pa na napakaraming tao sa kalsada na halos walang makain, ang hihingi ng mga pagkain, ng mamalimos kahit na pagkain, mga gutom na gutom. Pero ngayon hindi na po sila magugutom dahil kung nalalaman nyo ang kinaroroonan ng walang gutom kitchen dyan sa Pasay sa may tabi ng Harrison Plaza, ay pumunta na po kayo dyan para naman po hindi kayo magutom ngayong lalong-lalo na ngayong Pasko. Pumunta na po kayo dyan sa walang gutom kitchen at kamakailan lang po, nitong nakaraang araw lang po ay pumunta ang ating Pangulo dyan at namigay ng mga regalo. Nag-serve po siya mismo ang nag-serve ng mga pagkain sa ating mga kababayang Pilipino na kumakain dyan. No, pero take note din po, kahit na hindi po kayo salat sa pagkain at treat nyo lang pong kumain, ay pwede po kayong pumunta dyan sa walang gutom. Libre po yan. So, ano pang hinihintay nyo? Pagkakataon nyo na ito na hindi magutom. Yan po ay malinis, no? At syempre, ang ating Pangulo ay dekalidad talaga yan. Ayaw niyan mapupulaan ng kanyang mga programa, kaya po ito ay malinis. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi na ito ay tira-tira, pagpag, Hindi po ganun ang Pangulo.